Welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, in this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Leo for March 31 to April 6. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo, importante kasi siya, i-click nyo po yung video sa dulo po ng video na to. Meron po tayo na, importante kasi yun. And the readings po are for guidance purposes, so use your free will wisely. Invite ko rin po kayo na i-click po yung join button sa baba para maging member at magkakaroon kayo ng access sa ating mga extended readings and exclusive videos and benefits. And sa mga kailangan po pa-schedule ng private reading or spellworks, message po kayo sa page natin. May admin po na tulong sa inyo. At sa gusto pong magpadala ng donation na nagiging cat food ng mga to, ayan, kakulit. Click nyo na po yung thanks button sa baba. So Leo, kamusta ka ba? So meron tayo itong King of Cups tsaka Higher Power. Okay, so emotions, again, emotions is a very powerful energy yan sa atin. Napakalakas niyan. Actually, emotions can make or break us talaga. Sige, jump ka. Kanina ka pa gusto umakyat. Yan, make or break us. So, pinapaalala sa atin din that, yes, emotions very powerful at in a way, mahirap din siyang kontrolin. Kasi, it's a driving force eh. And napakalalim ng emotions na minsan, di ba, pag sa mga emergency na may mga nagagawa tayo na or nabubuhat ating mga gamit na hindi natin alam na kaya nating gawin, may mga hidden power tayo na yung tinatawag na adrenaline rush. And pag binabalik na natin para yung gamit, parang wala na, hindi natin kaya. It's because at that moment, your emotions is so strong. Now, mahirap kontrolin. So, what can we do? We have here the higher power. Yun yung pinapaalala sa'yo ng universe that you have your partner, you have the universe, you have God, you have your guardian angel para tulungan ka na ma-take control mo to. Na matulungan ka na maging master ng sarili mong emotions. Kasi, kung hindi, kinain tayo ng emotions natin, Leo, medyo magkaka-problem tayo. Kasi parang ano yun eh, parang kahit gano'n ka-strong yung puno, kapag yung anay, so that's like na negative emotion, yung anay, nakapasok sa atin, boom, pwede bumagsak yung puno any given time. So, it is right now a power struggle inside of you to win this, kailangan mo yung help ng universe in this process. Pero what's crossing you? As of now kasi, we have here is the Ace of Pentacles, tsaka si Imagine. Well, minsan kasi hindi natin kailangan talaga ng mga proof in the physical. Kaya may iba yung sinasabi nilang trust the process, and have faith, believe in the power of faith. Kasi, para sa akin kasi ang faith, nung elementary ako, isa yung ang description ko sa kanya. It receives faith sees the invisible, and it receives the impossible. So, ito yung tinuturo sa'yo ng universe ngayon, Leo. Paano ka mag-overboard sa nararamdaman mo lang, and then, believe in something na walang prueba. That is faith. Yun yung tinuturo sa'yo ngayon. Doon, pinapapunta ka ngayon sa level na kung saan you will operate in a level of faith. Na kahit na, yun yung parang kahit na madilim, kaya mong maniwala na may darating na liwanag. Faith, hindi kasi hindi siya nakikita, hindi siya na-measure kung tutuusin Pero, it's so powerful. And parang manifestation din to The more your heart is set to believe in something, the more siya nangyayari. And ito yung moment na kung saan, yun yung gustong i-exercise sa'yo ngayon ng universe. Palalalimin pa natin mamaya yan. Now, tingnan muna natin kung anong desire card mo. So, 7 of Swords and Community. Okay. Ito yung something about faith na medyo naintindihan ko sa cards. Minsan, walang explanation yan. Walang logic, walang science. Kaya nga dyan nanggagaling yung mga miracles din, di ba? May napanood akong video na kung saan
Nagkaroon siya ng airplane accident. Then, after no, nagising siya na ang kaya niya lang ang kaya niya lang gawin is mag-blink ng mata. As in, total paralyzed siya. Vegetable siya. Na hindi na siya gagaling. Walang therapy. Pero, he has this faith, sabi niya, my heart, sabi niya, yung emotions niya is so strong na alam niya kaya niyang gumaling. So, yung emotions niya is very determined na impluwensyahan yung mind niya. And, andoon na yung emotions niya is so strong na unti-unti nagagalaw niya na ibang mga body parts niya. Di ba? From blinking hanggang nagagalaw niya na yung ulo niya paunti-unti. Then, meron siyang target na bago matapos yung taon na yon, maglalakad siya palabas ng hospital. And he was able to do it. Because naniwala siya. That is faith na gustong iparating sa'yo ng universe. And you know what? Sabi din ng card of the community, andoon na may mga naniniwala din sa'yo eh. May mga, siguro sabihin natin na mga secret admirers sila in the sense na pinapanood nila yung every move mo and they're getting inspiration because meron silang faith sa'yo. Use that as well to control that very powerful emotions that is right now inside of you. Now, yung foundation mo kasi is the 8 of Cups and clean it up. Ayun, one way to fix this kasi is really to face yung mga kailangan mong harapin. Well, one thing kasi, let's say, I'm not a psychologist or psychiatrist, pero trauma, it's one of the things that is nagbablock ng faith. So, ano ba yung mga trauma? This is experiences that is blocking us from moving forward na rin. So, if you need help, professional help, go. Mag-seek ka para makawala ka doon sa mabagay na yon. Or you can, at the same time, habang ginagawa mo yon, you ask the universe to help you. Ang simple, di ba? Parang wag natin gawing masyadong komplikado. Ask the universe to help you, to give you, bigyan ka ng strength. Kaya nga, di ba sabi sa Matthew, I think sa Beatitudes yata ni Jesus, na ask and you shall find, seek, and ask and you will be answered, seek and you shall find, knock, a door will be open. Ganun kasimple. Minsan kasi kaya nawawala yung faith yung simplicity of faith kasi sobrang kailangan natin gantong proof, may gantong bagay, may explanation na ganito. Pero kasi hindi ganun mag-operate ang faith eh. Talagang believing in something that is not there. Is na naniniwala ka na nasa iyo na isang bagay kahit wala pang ebidensya na meron ka nun. Nagko-contradict talaga siya ng logic. Well, sa past kasi siguro your this prominent past, the 2 of Cups and Milk and Honey. Well, betrayal din. It also, andang betrayal in the past people that you trusted. Andoon na, may mga sacrifices kang ginawa para, ano mo yun, mapatunayan mo sa kanila na yung importance nila. Pero, ayun nga, napunta lang sa, nawala. Hindi na pahalagahan. So, that's why, at a certain level, you lost that faith to trust. Nawala yung paniniwala mo doon na paano magtiwala, magmahal, even tumanggap ng pagmamahal, medyo nahirapan ka na rin. Kasi may mga sumira. Hindi mo kasalanan yun. Ang ni-request sa'yo ng universe is for you na harapin yun. For you to ask to be healed from those pains. Kasi healing is available. Kaya siguro malakas yung paniniwala ko, healing is always available. Try nyo basahin yung libro, yung I Saw Heaven, kay, sino bang author yan? I forgot, lalaki author eh. Maintindihan nyo bakit ganun na lang yung paniniwala ko that healing is always available for everyone. Regardless kung ano mang healing yan. I Saw Heaven yung title ng book. Now, yung future na ikaw, evolution mo, is the 9 of Swords and the card of Fates. Tari, di ba? Well, guguluhin pa ng universe yung utak mo. Kasi may mga, kumaga, andoon na ilalagay ka sa boundary of logic and faith.
kumaga dito ipapakita sa'yo ng universe how powerful your faith is, how powerful your emotions are, so that you can move mountains. Yun yung ano doon, nakakatawa eh. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 yata yun. If I have faith, I could move mountains. Sabi ng mga nakakausap ko before na theologians, ano daw yon, figurative kasi mga symbols ng problema, struggles. Pero, andun ako sa thinking, kung sinabi ni Paul, if that faith can move mountains, at inspired siya ni God during that time, hindi kaya, as in physical mountains, pwede rin. I mean, God is God. Diba? Wala naman imposible. Nagawa nga yung buong universe in 6 days eh. What more, mag-move lang ng isang mountain. So yun, tina-target sa'yo ng universe to strengthen your faith, to strengthen your hold on your emotions. Anyway, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita mag-click ng join button sa baba para magkaroon ka ng access sa mga extended readings natin, mga exclusive videos, and other benefits. Pero sa ngayon, tuloy mo natin yung reading mo. So, your physical environment is showing us the 8 of Pentacles, tsaka happy-happy. So, these two cards is actually saying na medyo iba sa inyo, may mga tinatakasan kayo. Parang, ginagawa nyo na lang busy yung sarili nyo, ginagawa nyo na para marami kang ginagawa, para hindi nyo masyado mapansin yung emotions nyo, para hindi nyo masyado mapansin na, ay, may mga ganito kailangan akong harapin. Sometimes, being busy is not the answer. May nabasa ko article nun, way back, I think, college days ko pa yon. Tapos, binigyan niya ng meaning yung ano eh, yung word, ginawa niya acronym yung word na busy. Being under Satan's yoke. So, wag natin gamitin dahilan na to exercise our faith, to hold our to control our emotions, be the master of our emotions, na busy tayo. Kasi it's a choice. Pwede ka hindi maging busy kung gugustuhin mo. Andoon na kasi masyado mong binibigyan ng logical explanation ng lahat. Well, in fact, sometimes, the universe is calling you to just sit there, relax, then hayaan mo yung universe ang gumawa para sa'yo. So, kalma-kalma din. Find time to also dwell with the universe. Ngayon, dito sa emotion environment mo, the Knight of Cups and No Place Like Home, andun kasi na ano eh, na sometimes, yan may term na yun, home is where the heart is. Kung nasaan ang puso mo, andun talaga ang tahanan mo. And right now, ang dami sa inyo within the House of Leo, gusto nyo kumawala from the physical house nyo. At gusto nyo munang parang andoon na hanapin nyo yung tahanan nyo in the universe. Pwedeng iba sa inyo gusto andun na mag-nature trip, dagat, bundok, talon, kung ano man siya, or maybe just a walk in the park, or umupo ka sa lilim ng isang malaking puno. May hinahanap yung heart nyo eh, na yung feeling of being secured in the love of Mother Nature. Which is actually maganda siya kasi nature can help us understand our faith. Kasi, isipin mo na lang, ang mga ibon, di ba? Parang, alam mo silang, di ba sila nagtatanim, pero nakakakain sila. Because it is engraved sa kanila, na naniniwala sila that they will be taken care of by nature. And nature is one of God's creation, is one of the creation ng universe. Dahil mo kasi, ayun, siguro Leo, you need to really start as well calming yourself. Yes, and doon tayo sa reality na may mga responsibilities tayo, may mga kailangang gawin. Pero, huwag natin kakalimutan na hindi ka lang nabubuhay sa physical world. Meron din tayong tinatawag na spiritual world. Na kung saan, kapag yun ang na-touch mo, yun ang na-influence mo, it will influence your physical world as well. Depende yan kung paano, depende sa influence mo. And your influence will be, doon sa spiritual world, will be dictated doon sa faith na meron ka. Your hopes and fears we have here is all that glitters, tsaka 6 of Cups.
Well, medyo mahirap naman yung hinuhope mo na parang everything will be okay, lahat maging maganda, lahat maging maayos. Kasi hindi naman tayo nakatira sa perfect world eh. Hindi naman everything is umaayon lagi. And ang tandaan mo din, Leo, that struggles helps us to appreciate more the beauty na nasa paligid natin. Diba? Parang paano mo ma-appreciate ang liwanag kung walang dilim? Paano ma-appreciate ang kalayaan kung hindi natin naranasan din na makulong or mapiit tayo sa pwedeng sa takot natin, sa mga decision na ginawa natin. So, asking for those things to be removed sa life, hindi siya maganda. Kasi, doon sa mga dark sides natin, sa dark past natin, doon natin nakikita kasi doon nahahanap yung mga rooms for improvement. The possible future here para sa'yo is the co-create, tsaka si Seven of Cups. Yun na nga. The universe will still, since you are a work in progress, the universe would love to send people sa'yo and experiences na kung saan matetest at ma-exercise yung faith mo. So, isipin mo lang parang, para kang ilalagay ka ng universe sa gym, ipe-prepare ka para mas mapalawig, mas papalakas yung paniniwala mo. And this is a small part of a bigger picture na kung saan it's not just yung faith mo ang tinetest, pero andun din yung manifestation mo. Kasi there are things that you will need to manifest very soon para sa life mo. So, when do we expect these things to happen ba? At paano ba ito ipapadala ng universe sa'yo? Check natin siya sa extended readings mo. Para mapanood mo siya, i-click mo yung join button sa baba. At para maging member ka. So, tanda natin yung mga naging readings kanina. They are for guidance purposes. Use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you sa extended reading. From Dominican Hill in Baguio City po, you have a great day. I'll see you soon. Bye!